So idol Ate Marilyn, no, before tayo mag-start ha, tanong mo na kita, ito ba yung kauna-una niyo pong rigid MTB? Ayan, parang sunod-sunod na yung Trinx na i-budget ko, no? Pangatlo na yata ito eh. Pero ito naman, Trinx X1, no? Ayan, Trinx X1 na XC Heartland mountain bike frame. Ito yung, ito yung dati kong rigid part na Maxzone GT. Ayan, ayan, sa kanya na, nasa kanya na ngayon. Ayan, no? Kamukha, ayan, parehas. Ito yung kanyang gulong, no? Ito nga, ito yung parehas tayo ng brand. Continental Contact Urban, yan, Continental Contact Urban. Ito na, pero ito naman 700 by 40C, yan. Yan 700 by 40C. Kasi yung Continental Contact Urban natin, ito yung brand na napakaraming variant. Kompleto. May pang folding, may pang gravel, kasi pang gravel yung size nito eh. May pang road bike, may pang MTB, no. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito rin ako sa Bermosa, dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, isa pa check naman natin itong rigid MTB ni Idol Ate Marilyn Luna. So nakita nyo na ito, MTB na frame na naka 700C na gulong, no, o 29. Yan, so i-check natin ngayon yung specs ng kanyang rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Ate Marilyn, no, before tayo mag-start ha, tanong mo na kita, ito ba yung kauna-una niyo pong rigid MTB? Oo, ito yung una kong bike. Okay. Bale, ito yung nung binili nyo, ito yung dating naka-all stock na naka-suspension part, no? Oo. Ano po yung mga pinalitan nyo dito? Bali yung yung wheel set, yun ang pinalitan ko. Kasi dati yung wheel set nito size 26. Maliit siya. Tapos yung crankset, yung fork pinalitan. Tsaka crankset, no? Saka crankset lang. Tsaka sabi nyo kanina yung sprocket? Sprocket din. Okay. Ibig sabihin pala yung frame ninyo 26er? 26 dati. Medyo yung 26 kasi parang talagang sa ride namin, parang lagi akong nangungulilat. Parang lagi kasi maliit lang yung tinatravel ng 26. Oo. Tapos kaya nag-decide ako na palitan na ganito. Pero itong frame ninyo, pang ano po ito? Pang 27 o pang 26? Alin? Yung frame? Yung frame, 26 dati nakalagay eh, pero nalagay naman nila yung 29. Okay, ito pang 26 na frame. 26 talaga. Okay. So next question naman Ate Marilyn, saan nyo po regular na ginagamit tong rigid MTB nyo? Every Saturday kasi na may long ride kami, parang doon ko siya ginagamit. Okay. Ito yung, kaso ito rin din ang pinapapractice ko dito sa Bermosa. Okay, ito yung pang all around. All around. Pero more on talaga sa long ride talaga. Okay. Pwede ka mamay share sa amin kung saan kayo nagdalong? Na rin, nakapag Laguna Loop na ako, Cavite Loop, Taal Loop. Matitindi yung mga loop eh, no? Tapos yung mga look ba, ano ba to? Banahaw. Hindi pa naman. Yung sa Lokban. Kamay ni Jesus. Ay, sa Kamay ni Jesus. Nag-loop na rin kami doon ng paikot. Parang Banahaw loop po yata yung tinutukoy. Oo, yung mga ganun. Mga matitindi yung mga nilurutan nyo, no? Taal Basilica. Tapos madalas din kami sa Talisay. Pag wala kaming long ride, doon kami madalas sa Talisay. Kasi parang siya, magandang practice at Tsaka maahon kasi. Kaya matitindi pala yung nilolong ride ni ate, no? Malupit pala to si ate. Ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB, no? So mag-start muna tayo sa kanyang XC Heartland mountain bike frame. Ayan, parang sunod-sunod na yung Trinx na i-budget ko, no? Pangatlo na yata ito eh. Pero ito naman, Trinx X1, no? Ayan, Trinx X1 na XC Heartland mountain bike frame. So ito is aluminum 6061. Yung nga, sabi niyo pang 26er, no? Then ang particular size nito, size medium or size 17 kasi 17 inches yung C-tube na sukat ko to kanina eh. Tapered yung head tube po, no? Ayan, tapered yung head tube. Then sa cable routing, sa FD tsaka sa RD internal, external sa rear brakes. Pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 31.6mm diameter na seat post. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount. Yan, so next naman ito kanyang MTB rigid fork. Ito yung ito yung dati kong rigid fork na Maxzone GT. Ayan, yan, sa kanya na, nasa kanya na ngayon. Ayan, no. Kamukha, ayan, parehas. Yan, ito yung universal size or one size fits all. Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length nito. Then yung steerer tube nito is straight or non-tapered. So naglagay si ate ng adapter para maging compatible dito sa tapered head tube ng Trinx X1.
quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount. Yan, so next naman ito kanya cockpit. Ito yung isa sa mga pinalitan nyo, no? Yung kanyang handlebar 777 comp na aluminum 6061. Ilan ano no? Yung 31.8 mm ang diameter. Sinukat ko yung lapad niya kanina, nasa 620 mm na ano to no? Low rise whip. Yan. Next naman ito kanyang grips. Parang pares kayo doon sa kasama nyo, no? Unbranded. Parang inano ko lang. Kambal. Yan, unbranded to, no? Na may palm rest, no? For comfort, no? 100 pesos na. Saan nyo po nabili? Sa Quiapo. Sa Quiapo. Yan, matagal na ako din nakapunta ng Quiapo. Nandun kasi dati yung ano eh. Hanggang ngayon naman, doon yung mga mura eh, no? Sa Quiapo. No? Yan, so next naman ito kanyang stem. Ito yung stock ng trings na aluminum. Sinukat ko yung haba nito kanina, 90 mm. Then yung angle nito, positive 7 degrees. Ito naman kanyang tapered para, I'm sorry. Tapered headset. Ito yung stock ng trings, no? Na seal bearing po ba ito? O ball bearing? Ay, medyo hindi po. Kasi pag mga stock. Pero ito parang magandang version to. Malamang seal bearings to. Yan, so next naman ito kanyang seat clamp. Ito yung stock din ng trings na aluminum quick release type, 34.9 mm ang diameter. Yung kanya naman seat post, stock din ng tricks na aluminum, 350 mm ang haba, 31.6 mm ang taba na setback na may single bolt clamping system. Ito yung kanyang saddle, no? Active zone. Yan. Kasi di ko alam kung ano yung pangalan dito, kung active zone ba o shine tour. Pero alam ko active zone eh. Na ventilation zone, kaya tinawag na ventilation kasi ito, no? Yan dyan sa ventilation na yan. Yan, kita-kita natin na for comfort to, no? Kasi sobrang kapal ng foam. Yan, pababa. Medyo pangit na siya tignan, pero komportable pag sa long ride. Kaya ako siya. Talagang yung seat po nyo, marerelax dito, no? Oo, sobra talaga. Yan, ito yung kanyang review niya dito sa kanyang saddle, no? So next naman sa kanyang drivetrain. Ano na to, no? Naka 3x po ito, no? Yan, 3x9 speed. Yan, 3x9 speed. So may makikita na kayo na front shifter, front derailleur at saka extra chainrings. Ito kanyang shifters, Shimano Altus. Hindi ko lang alam kung ano yung particular model. Malabo na paningin ko eh. Ilalagay ko na sa screen ko anong model ito, no? Basta ano to, Shimano Altus na 3x9 speed. Ito naman kanyang MTB crankset. Ang nakalagay dito sa likuran ng crank arm, Shimano MT210 or naka-slash na MT300 na Halotech po ito, no? May idea po ba kayo kung ano yung brand ng bottom bracket ito? Parang sagbit kasi yung kulay. Parang Specialized. At mamaya tignan natin, no? Kasi yung itsura ng design nito parang sagbit eh. Sagbit yung bottom bracket. Ito yung non-removable yung chain rings. Hindi, mountain yata. Mountain peak? Yung bottom bracket. Yan, balik tayo dito sa crankset, no? Ito yung non-removable na chain rings. Ilalagay ko na lang sa screen yung yung tip nito, no? Pero yung may idea ba kayo kung ano yung pinakamalaking tip nito? Parang 44 yata to o 42? Parang Ayan. So mamaya silipin natin, nalagay ko na lang sa screen sa para makita nila, no. Yung crank arm naman nito is 170 mm. Ito naman kanyang MTB front derailleur. Ito yung Shimano Altus na low clamp na bottom pull or bottom swing na pang 3x. Next naman itong kanyang flat pedals. Unbranded po ito, no? Unbranded na ito pala. Hindi ko lang mabasa. Welgo pala, I'm sorry. Yun, Welgo na flat pedals. Next naman sa kanyang chain, yun, Shimano HG73 na 9 speed, no? Yan, 9 speed. Ito naman kanyang MTB cassette sprocket. Ito yung Shimano HG201 na 9 speed, no? 11 teeth yung pinakamaliit. Tapos tingnan ko nga yung pinakamalaki, 3060. Yan, 3060 yung pinakamalaki. Next naman ito kanyang MTB rear derailleur. Ito yung Shimano Altus na pang 9 speed. So ito nga yung kanyang drivetrain setup na kanyang MTB. Next naman sa kanyang wheelset. So ito yung kanyang gulong, no? Ito nga ito yung parehas tayo ng brand. Continental Contact Urban. Yan, Continental Contact Urban. Ito naman, pero ito naman 700 by 40C. Yan.
Yan, 700 by 40C. Kasi yung Continental Contact Urban natin, ito yung brand na napakaraming variant. Kompleto. May pang folding, may pang gravel, kasi pang gravel yung size nito eh. May pang road bike, may pang MTB, no? Ayan. Ito yung kanyang ano, no? Ito wirebid to. Wirebid to na slick tire na pang urban. So, i-clearance check natin, no, since na ito eh 26er yung frame. Tapos 700 by 40C yung gulong, kasi kung i-convert natin sa 29er to, about 29 by 1.57. Okay. Yan ang conversion, no? So tignan natin yung clearance, no. Yan, pasadong-pasado pa. Siguro ang maximum na 700C na gravel tire na po pwede dito mga 50C. Yan, yung mga katulad ng mga Panaresal Gravel King na SK na 700 by 50C. Ayan, next naman itong kanyang rims na pang 29er. Ito yung Submit Brooklyn. Submit Brooklyn na aluminum double wall 32 holes. Yung spokes and nipples po, anong brand po nito? Submit din po ba? Parang. Yun, Submit, no? So next naman ito kanyang hubs. Ito yung GUB 1351 na pang 13 speed na free hub body. 6 poles, cassette type of rear body, then seat bearings. So i-check natin yung tunog nito kapag naka-freeway. Yan guys, so yan yung tunog na GUB 1351 MTB hubs kapag naka-freewheel. Yan, okay na. Yan, salamat pa po Arjun. Yan, so lasa lang sa kanyang sa brake set. Shimano M315 na hydraulic brakes and dual piston. So lasa lang sa kanyang rotors. Kaya tignan natin yung rotors. Aray ko, tumutunog. Stock ng Trispo ito, no? 160mm ang diameter, harap tsaka likuran. Parehas na fixed type and ball type disc brake rotors. So idol, Ate Marilyn, magkano yung total cost nito? Kasama na yung upgrades. Hindi ko na kwenta. Pero Pero yung una pa lang na binili ko to, 2018, parang nasa ano lang siya, parang 17,000. yung all stock? Oo, yung all stock. Pero ito kasi, hindi ko na nakwenta yung mga dito. Di na na-compute na, no? Pero para sa gulong, parang 3,800. Okay. Ibig sabihin pala, sabi nyo 2018 pa itong, matagal na pala, pero parang mukhang bago pa rin, no? Nakinis pa rin. Tapos gamit na gamit siya talaga sa ride. Oo nga, kasi nga, ang dami nyo na long ride na malalaki, no? Ang dami nga nagsasabi na yung jacket. Parang ano siya, yung parang kala mo bago pa rin. Yun nga, mukhang bago. Akala ko nga parang ano na eh. Akala ko parang binili lang to mga 2021, mga ganun eh, no? Yan guys, ito nga yung Trinx X1 rigid MTB na naka 700C na, yan, 740C na gravel tires ni Idol Ate Marilyn Luna. Yan guys, nung na-budget na natin itong Trinx X1 rigid MTB ni Idol Ate Marilyn Luna. So kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section na below. So ate, mag-shoutout po kayo. Shoutout po sa group ko na Wild Dog Cycling. Ayun, kasi yung mga kasama nyo, kaso lang kung naabutan din sila ng ulan. Nagpa-practice sana kami ngayon kaso umulan. Ayun nga, ulan, ano? Yan, so salamat ate sa pag-budget ng MTB niya. No? Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget na subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matoto rin notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.